'Di ba? At ito, pakinggan ho natin ito ha. Ito. Panoorin nyo na lamang po yung ating interview kay Congressman Erice patungkol po dito sa unprogrammed bills. Ito po, pasok, pasok, pasok! Itong 19th Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero noong nakaraan, insignificant, walang kumo-question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa, may na-expect tayo na mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayan kung walang appropriations cover na inaprobahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19th Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations nung 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, mga 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinubmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat niya matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan, kaya ano nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko, magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan yan ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion, so 170 billion yung masasayang. 170 plus 90, tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So kung yun, kasama yun. So yan yung nagamit. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming maraming kalokohan
na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, Yan. saka hindi kalakihan, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so Kong, sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oo. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung program. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee at sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako doon? naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So, ibig sabihin, yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Zaldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso. Talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Kung dahil naman may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung na yan, ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Marcos? Hindi, ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng reenacted budget. Kasi may veto power ang ang presidente. Pagka yung ganyan ang gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo. 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya dito nga, tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam. Incompetent. Umalis ka na dyan. Yan yung, it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam. Incompetent. Umalis ka na dyan. Yan yung, it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO, sa mga unprogram funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma may kopya ko lahat, nakapirma yung secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprobahan ng presidente for at least for 2024 national budget.
parang hindi nasunod yon. So, marami talaga. Medyo nagulo itong pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. Kung di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng Pero unprogrammed? tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong Hindi ko palagay alam, nyo? Ba't hindi ko alam. ba't tinanggal? Hindi ko yun? alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya eh. So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa unprogrammed appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung ito nakakalimutan lang kasi ng tao yung sa Maharlika Fund tsaka itong sa PhilHealth. Parang nabalitaan natin ito yung ginamit Hindi nilagay sa Maharlika Fund. Yung PDIC, 107 billion, saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay, dahil wala namang pagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue. At ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC ng mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petition sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogrammed appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na income at may mahigpit na pangangailangan, magpasa na lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. so totally scrap natin yun. Pag na-declare ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga mahalaga na ma-desisyonan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. Sa kaalaman ng mga kababayan natin, kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon? Well, ang sinasabi nila kasi, ang dahilan ng unprogrammed appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin nyo kung bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogrammed appropriation yung karamihan sa nakukurap na pera ng taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Paano sa 2020? 2026 po, nabantayan namin eh. Nandun po ako. Okay na po siya. Kung di ba Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Mga susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang, matuldo ka na yan. kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang po sabi yan ko, nangyari? 2024 is more corrupt than the Yes, 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 no? Kasi yun doon nabuko eh. Mm. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko, ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
nabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.